So, bali nahugasan ko na po lahat ng mga gulay dito guys. Ayan. So, ito na pa yung order ko. So, ngayong araw nga po magluluto na tayo ng dinner. Bale, kanina nga po pala, kaninang hapon nagpunta po kami ni Rika Chang sa grocery para mabili po ng lulutuin natin ngayong hapunan. Bago po tayo mag-umpisa, time check muna tayo. Eto, mag-alas 7 na po ng gabi, 6:50 na po ng gabi. Pero nakikita niyo po sa labas, eto po, ayan, maliwanag pa po. Tingnan po natin, ayan, ganyan pa po kaliwanag ang araw dito guys. Kasi magsa-summer season na mas mahaba na po yung araw kaysa sa gabi. Kaya ganyan po dito sa Japan. Kanina nga po pala wala po talaga akong ginawa kundi matulog lang po. Kaya ngayon lang po tayo, ngayong oras lang po tayo na nagsisimula na mag-vlog. But anyways, ito nga po pala yung pinabili namin ni Rika Chang sa supermarket. At magluluto po pala ako ng kimchi na Japanese hot pot or nabe. Yung nabe nga po pala is a Japanese word which means hot pot. Yun po yung ibig sabihin niya. Ito nga po pala yung ingredients na pinamili namin kanina. Ito po, bumili ako ng pechay or Chinese pechay. And ito po, enoki. Masarap po ito pag ilalagay natin sa hot pot. Ito, toge. Meron pa tayong udong or yung thick noodles nito. Masarap din ito pag ilalagay sa natin sa nabe. Syempre, hindi po rin mawawala ang seafoods. Ayan, bumili po ako ng ito. Pinastic ko na para hindi po lumansa yung bitbit natin kanina. Ito po, hipon na maliliit yan. Tapos shells. Ayan, nabalatan na po yung mga shells nito. So dalawang dalawang udong nga pala yung binili namin. Udong or yung thick noodles nito. Ito po, chikuwa. Chikuwa ang tawag dito na medyo malambot siya. Tapos, hindi talaga mawawala sa atin yung sa nabe itong karne ng baboy. Importante talaga ito pag kumakain tayo ng hot pot. At syempre, itong sabaw niya, kimchi nabe. Ayan, kimchi nabe yung sabaw natin ngayon. Ayan, dalawa na po yung binili natin. Kaya in case na may maiwan po mamaya may ulamin din tayo bukas or sa susunod na araw. Actually, masarap po ito guys pag kakain tayo ng nabe. Ito yung natin. Ito yung sabaw natin, kimchi. Eto, may naiwan nga po palang onion leek sa amin. Eto, ihahalo na rin natin to sa nabe natin mamaya. Pero wala po pala sa atin yung hot pot natin na paglutuan. Yun pa yung hindi pa natin nabibili. Pero naisip ko na lang na ilagay na lang natin ito sa kaldero natin. Dito naman tayo magluluto ng hot pot. Total, pares naman po ito na may lalim. Dito na lang natin ilalagay kahit na wala po tayong nabe or yung hot pot natin. Okay na po ito guys, at least marami po yung mailalagay natin dito na mga sangkap para po may ulamin tayo sa susunod na araw pag in case na hindi natin maubos to mamaya. So dito po sa Japan yung mga lalagyan ng nabe nila medyo maliit lang po yun na parang may ganun po yung shape. At ipapakita ko na lang po dito sa picture na to guys. Yan po yung itsura ng hot pot nila dito sa Japan yung lalagyanan. Kaya pag medyo makaluwag-luwag tayo pwede naman po tayong bumili nung hot pot natin or yung nabe. Pero this time dito muna tayo mag-hotpot sa kaldero. Okay lang po yan. At least meron po tayong nalagyanan. So bali nahugasan ko na po lahat ng mga gulay dito guys. Ayan. Papansin niyo po na puno yung yung sangkap natin dito. Kasi mamaya pagka naluto yan mababawasan naman tong yung dito sa taas. Ayun, karamihan ng nilagay ko dito guys, puro mga gulay po. Pero na rin ako nilagay na baboy sa ibabaw tsaka sa ilalim kanina. Hindi nyo lang po napapansin. Kaya ito po, ilalagay na natin itong sabaw natin. Itong kimchi na soup. Pasensyahan nyo na po kasi wala tayong hot pot na dito na nabibili pa. Kaya ito muna yung lalagyan natin. Yan, so after natin ilagay itong sabaw niya, saka natin siya lulutuin. Bale, sabay-sabay na natin siyang lutuin. Kasi dito po sa Japan, pag mag-hot pot sila or nabe, sabay-sabay po. Hanggang sa kumulo at maluto yung karne ng baboy. Pati yung mga gulay din syempre. Talagang kulang kasi yung isang ganito, kaya dalawa na yung binili ko. Ito po yung pangalawa. Bale, pagpasensyahan nyo na po guys kasi medyo magulo yung pagkalagay natin ng dito, ng mga ingredients. Kasi hindi naman po ako expert sa pagluluto talaga.
Nag-aaral lang din po ako sa YouTube, load din dyan. Tapos papaturo din kay Rika Chang kung paano magluto dati. So okay na po. Punuin lang natin to. Tapos timbangin na natin yung lasa kung maalat. Syempre lagyan natin ng tubig. Ito na po ang ating dinner natin. Ayan, itong kimchi soup natin. Hindi na natin siya matatawag na na hotpot kasi nga hindi tayo naka-hotpot. At ito na yung natin, yung bagong pangalan, kimchi soup. So ito, bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Ayan, kakainin na po ni Rika Chang. Titikman niya kung anong lasa nung natin, yung kimchi soup natin. Hindi na siya hotpot kasi guys. Hindi siya hotpot. Sabaw na talaga na kimchi soup. Yan na yung bago nating tawag sa kanya. Di ko naman to favorite eh. Hindi favorite, no? Ikaw mamaya, 3 rice na yan. Hindi dahil tayo sa Andy rice. Di ba pinapapak ko minsan? Walang kanin. Matutulog na ako, bigla pa akong aayahin. Kumain pa, no? Let's Yan eat. na. Napasok. Init. Sarap. Yung sabaw, higop ng sabaw, kung anong lasa. Sarap. Sarap, no? Sarap. Ako na po ang titikim, guys. Unahin natin itong onion leeks. Tapos lagyan natin ng noodles, yung udong niya. Ayan. Hipon. Then, eto baboy. Karning baboy. Pagsama ng iba. Ayan. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Yung sabaw niya ng kimchi, sakto lang yung anghang niya. Nakaka-refresh yung mga gulay. Sarap. Ayan, yung pechay natin. Grabe. Sarap ng shell. Fresh na fresh pa. Kasing hipon. Pagin natin. Itong leeks pa. Yung last na namin guys, yung last na nabi pa namin nung last year pa po eh. Pero dito po sa dito po kami kumakain ng yung kimchi soup din yun, pares na flavor. Talaga nakakabis pa yung ganitong ulam. Sarap. Marami pa tayong ulam dito. Yeah. Ito ang favorite ko. Only ulam, yung chikuwa, no? Chikuwa. Ano siya? Parang kikiam sa Yung- Pilipinas. Okay po, kakatapos lang natin kumain ng hapunan at syempre, hindi talaga mawawala sa atin ang dessert. Ito pong ice cream. Ayan. Dalawang flavors nga po pala ito. Meron siyang chocolate tsaka vanilla flavor. Talagang ito yung mas masarap na kainin after natin kumain ng hapunan. Pwede ring lunch. Ganun. Kasi kasi kakain na tayo ng ice cream. Malapit na rin uminit dito sa Japan. Kaya ito na rin yung pangontra din natin sa lamig. Itong dessert natin na ice cream. Ayan. Ito po, mas dinamihan ko na itong chocolate natin kaysa sa vanilla. Dahil mas fan po ako ng chocolate pag ice cream. Dahil mas mas malasa po talaga. Grabe. Sarap. Sarap ng dessert. The best itong ice cream pag nakalagay sa cup natin. Talagang talagang mabubusog ka dito. Sarap. Yung pagpapawisan ka na tapos ito agad yung kakainin mo. Masarap. Para yung init, mabawasan yung init sa katawan. Good morning guys! So ayun po, kakagising ko lang at si Rika Chang nga po ay lumabas na ng bahay at pupunta ng simbahan. Bale, mamaya nga po pala magsisimba rin ako pagkatapos kong kumain tsaka maligo.
Ang gagawin ko muna po kayo, maglilinis lang muna ako ng apartment ko. Bale, lilinisin ko na po kung anong kailangan linisin dito. Ito muna pang linis ko sa ngayon. Itong vacuum cleaner ko. After ko siyang i-vacuum, saka ko siya pupunasan ng wipes para medyo makintab din yung sahig natin. Medyo malit lang tong yung vacuum. Pero kaya to, at least nakakakuha ng dumi to. Okay na po tayo mag-vacuum, tsaka natin siya pupunasan ng wipes para medyo kumintab-kintab yung sahig natin. Bali, next time na lang po ako maglalagay ng floor wax dito pag sipag din ako. So kaya ito lang muna po gagawin ko. Dahil alam nyo naman po na na kapag gasoline natin wala tayong ginagawa sa ngayon. Ayan, habang linis lang muna po ng apartment. Grabe talaga guys, yung feeling na masarap talagang maglinis ngayong araw. Wow! Ayan. Ngayon lang kasi tayo, ngayon tayo sinipag ba? Maya siguro yung lababo naman yung yung lababo yung nilinisin natin. Kasi alam niyo naman po na productive day tayo, syempre. Tsaka ito rin nilinisin ko guys. Medyo yung mantika, dumidikit yung mga mantika. Ayan. Piyasa ako lang ng konting tubig. Yan. Okay po, ito naman yung next na nilinisin ko. Itong lababo natin kung saan tayo nagsasalamin or nagsisipilyo. Kasi medyo marumi-rumi rin itong lababo natin. At ito nga pala yung, yung spray mo na gagamitin ko. Pwede naman kasi ito sa lababo or sa CR. Yan, ito mo ng yung tubig. Kasi yung mga takip. Dami po kasi dami pong dumi. Pati yung mga yung mga naiiwang alikabok din dito, meron. Saka ko na siya babanlawan ng maligamgam na tubig para matanggal din yung mga dumi din. Kahit na na-brush na rin kasi natin yung iba. Dahil po kasing mga itim-itim na nakadikit dito. Kaya tinanggal ko na po. And last, pati itong salamin na natin. Para mukhang malinis tsaka makintab. Pag nagsasalamin tayo. Actually, tissue na lang po yung pinampupunas ko dito. Nakakatanggal naman po kasi ng dumi rin dito. Ito na po ang ating nalinis ngayon. Wow! Ang lababo natin. Papasalamin po yan, makintab na po. Nalinisan na po natin lahat yan. At kakain na rin po tayo ng tanghalian natin. Bali, meron pa tayong naiwan na kimchi soup natin na niluto ko kagabi. So, ito pa yung naiwan pang natin, yung hotpot natin na DIY. Wow! Na kimchi soup. Medyo marami-rami pa po yung uulamin natin, tsaka babaunin sana para bukas. Ito po yung panahon dito sa ngayon. Ayan, maganda po ang panahon natin. Sunny day po. At nakikita nyo naman po na it's not raining kasi there's a sun talaga. Because guys, if it's sunny then it's not raining of course. Okay po, kakain na rin tayo ng lunch. At ito nga yung naiwan nating hotpot kagabi, itong kimchi soup. Yan, hindi ko na po papakita baka matapo yung sabaw. At bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Habang tumatagal, sumasarap yung sabaw. Talagang best choice yung napili nating yung sabaw na kimchi yung niluto ko kagabi. Mura na kasi ito. Tsaka tipid din sa budget dahil na rin sa mga gulay tsaka yung sa mga lamang sa mga shells. Yung nagpapamura na kasi dito yung yung pechay, yung toge, tapos yung enoki na mushroom. Talagang sobrang mura po nun. Tsaka below 100 yen po yung presyo nun. Kaya bumili na rin po ako.
So, nandito na po ako sa train station ngayon. At napunta na po ako ng simbahan ngayon. Time check muna po tayo. 11:14 na ng tanghali. And weather check. 21 degrees Celsius po dito ngayon. At mapapansin nyo na hindi po gaano kalamig at talagang maaraw po ngayong araw. Time check, 12:30 na po ng tanghali. At eto, naglalakad na ako papunta ng simbahan. Medyo malapit na rin lang yung lalakarin ko guys at konting diretso na lang po ito. So nakikita nyo po dito na napakataas ng sikat ng araw dito. At hindi ako nakapagdala ng shades ko. Ayun po, nasuot ko na rin itong sapatos na binili ko sa outlet na. At masasabi ko na comfortable sa paa ko at sobrang lambot kahit na nakasuot sa atin to. At dito lang muna tayo. Ayun, nag-green light na po. Pwede na tayong tumawid. Kunti na lang ito at makakarating na rin tayo ng simbahan guys. Kasi every Sunday po talaga pupunta talaga ako ng church para po magdasal and magpasalamat po kay Lord sa mga blessings na binigay niya sa atin. Ganun po talaga ako kasi marunong talaga akong magpasalamat. Talagang kung ano po yung meron sa akin, talagang kontento na po ako. Anyways, mamaya na lang po ulit at babalikan ko na lang po kayo after ng misa namin. Bye! Ito po guys, nakita ko na si Rika Chang. Ayun po, naghihintay na siya. Hi po. Miss, number nyo nga po. Number nyo nga po, miss. Second na ako eh. Bye-bye. Every Sunday nga po pala dito sobrang dami ng tao dito sa part ng shooting line na to or yung shopping street dito sa may Namba. Kaya napag-isipan na lang muna po namin na kumain muna dahil si Rika Chang kumain na daw kanina. Kaya sasamahan niya daw ako pero kakain pa din siya. Hindi ako makapag-diet guys. Hindi uso diet. Okay. Akit muna po kami guys. Tingnan natin kung may bakante sa Sushiro para makakain tayo ng sushi. At grabe na po yung init dito ngayon. Medyo nararamdaman ko yung init. Okay, this way daw yung Sushiro. Tingnan natin kung may bakante dito. Para makakain naman po tayo dito. Okay. Nakaupo na rin kami dito sa wakas. At meron nga po silang dito. May shoga sila dito. Sauce, toyo. Ayan, iba't ibang klase ng sauce yun guys, no toyo. Ayan, tapos chopstick. Meron din silang wasabi. Paborito ko ito pag sa sushi. So, si Rika Chang na pa yung maunang mag-order. Tsaka meron din silang green tea. Ayan, inom tayo dito mamaya pag kumakain tayo. Tapos may tubig na rin sila dito. Ito yung nila, yung green tea nila. Tikman po natin. Tubig. Sarap. Kaka-refresh yung lasa. So ito na pa yung order ko, guys. Bali sa akin po yung naunang na dumating. Wala pa po yung kay Rika Chang. Ito po meron tayong tuna. At ito pa yung paborito ko na salmon. Tapos dalawang hipon. Ayan. Unahin ko na po itong tuna. Lagyan lang natin siya ng toyo. And of course wasabi po. Yan, pampasarap. Lagay lang natin dito. Kahit maanghang siya, talagang gusto ko itong wasabi. Ito na. Itadakimasu. Sarap. Sarap guys. Ito na po, yan yung order ni Rika Chang. Cheese na hipon parehas, tsaka isang may basil. Ayan. Sarap.
Ito yung next natin, salmon. Ito yung paborito ko sa sushi, itong salmon. Kasi napakalambot tsaka masarap. Sarap. At syempre, ito na yung last na kakainin natin, ang dessert. Ito nga po ay, ito nga yung tinatawag natin na chocolate Mont Blanc. So, nakikita nyo na pabilog lang siya at nakabalot lang dito sa may plastic niya. Ito, titikman na po natin. Itadakimasu. Look at that, guys. Sarap. Meron siyang icing sa sa gitna. Tapos chocolate sa taas. As you can see, ganito po yung itsura niya. May chocolate tapos may white. Then may tinapay din sa bandang ilalim. Ayan po. Naka 3 layers po siya. Sarap. Sakto lang yung tamis niya. At hindi siya sobrang tamis. Approve. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at syempre, bumili nga pala kami ng milk tea ni Rika Chang. Tag-isa po kami dito. Ito, Gongcha po yung binili namin. At brown sugar nga po pala itong namin. Brown sugar na ulong tea ba to? Parang ulong ulong cha. Ulong tea. Bali, natunaw na po kasi yung sugar dito. Ayan, tag-isa po kami na medium size. At iinumin natin. Kasi nga medyo mainit na dito sa apartment namin nung umuwi kami dito kanina lang. And before we drink this milk tea, let's shake first so that the sugar will para mahalo, para ma-mix yun. We shake this sugar first so that it will spread easily and we taste the own medicine. Like this, you shake this and with dancing move and yeah. And this is the straw. Okay, let's taste this. Feels refreshing. Wow. Yeah. Refreshing. It tastes like a milk with tea, of course. Grabe, sarap ng Gongcha. Harap. Tapos ang lamig. Sakto yung lamig. Kala ko mainit na pagka-uwi namin eh. Meron pa palang ice na naiwan. So before I end this vlog, please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na naman na po tayo at abangan nyo na lang po yung mga susunod na mga vlogs ko.